Bati. Ayan, kung pwede po ay i-extend po natin ang ating mga kamay sa ating mga kapatid. At hinihiling ko din po na yung mga kapatid sa likod na pwede na po tayo mag-move forward. Ayan. Dito sa bandang harapan. Ayan. And maging sa mga kapatid po natin online. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Hindi hadlang na nandyan lang kayo sa cellphone para hindi po tayo makapag-worship sa Panginoon. Ayan, sige po, inaanayahan ko po na ang bawat isa na tumayo. At sa mga oras po na ito ay sama-sama po tayong magpahanda sa Panginoon. Ibigay po natin sa Panginoon yung mga dinadala natin. Ayan. Ilapit po natin higit sa lahat ng ating puso na maging karapat-dapat tayo ngayong umagang ito. At maging karapat-dapat tayo araw-araw sa harapan ng ating Panginoon. Magkaroon po tayo ng personal na panalangin para sa ating mga sarili. And after po nun, pwede rin po natin ipanalangin yung kapatiran po natin na naisip natin na nawa ay pagdilat po ng ating mga mata ay nasa tabi na po natin sila. Or sa mga susunod po na Sunday ay makasama na rin po natin sila. Sige po, tayo po yung manalangin. Yes, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Sambahin, Panginoon, ang inyong pangalan, Lord Jesus. Tunay nga, Panginoon, na karapat-dapat ka, Panginoon, na maitaas. Makilala, Panginoon, ang inyong mga gawa, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na karapat-dapat, Lord, na maibalik, Panginoon, yung papuri at pasalamat, Panginoon, sa inyo. Kaming inyong mga anak, Panginoon, ay nandito, Lord. Nagpapakumbaba, Panginoon. Inaamin, Panginoon, ang aming pagiging marumi, Panginoon. At kami din, Lord, ay sama-sama, Panginoon, na humihingi, Panginoon, ng inyong awa, Panginoon. Maging karapat-dapat, Panginoon, ang aming puso, Panginoon, ang aming isipan, Panginoon, para humarap, Panginoon, sa inyo. Alisin niyo po, Panginoon, lahat ng kabigatan, Panginoon, na nararamdaman, Panginoon, ng bawat isa, Lord Jesus. Bigyan niyo, Panginoon, ng kapayapaan, Panginoon, na nagmumula, Panginoon, sa inyo. Bigyan niyo po, Panginoon, ng kagalakan, Panginoon, ng aming mga puso, Panginoon. At alisin niyo, Lord, yung mga bagay, Panginoon, para hindi kami makaawit sa iyo, Panginoon. Alisin niyo, Lord, yung hiya, Panginoon. Alisin niyo, Lord, yung mga pag-aalinlangan, Panginoon. Maibigay, Panginoon, namin yung best namin, Panginoon, para sa inyo. Dahil ito po, Panginoon, ay karapat-dapat, Panginoon, sa inyo. Pinagkakatiwala, Lord, namin ang lahat-lahat, Panginoon, sa inyo, yung internet connection, Panginoon. Ang mga anak niyo po, Lord, nagaganap dito sa harapan, Panginoon. Ang inyong anak, Lord, na magadala, Panginoon, ng inyong banal na salita. Lord, samahan niyo po, Panginoon, kami. Balutan niyo po, Panginoon, kami ng inyong banal na espiritu, Panginoon. At nais, Panginoon, namin na maranasan ka, Panginoon, sa mga oras na ito. Hallelujah, Lord Jesus. Maging ang aming mga kapatid, Lord, na nasa online, kung papunta pa lang po sila sa pangalan ni Jesus, Lord, ingatan niyo po, Panginoon, sila. Yung mga kapatid po, Panginoon, namin na nasa bandig ng karamdaman, Panginoon, kaya hindi namin makakasama, sa pangalan ni Jesus, Lord, bigyan niyo po sila, Panginoon, ng kagalingan, Panginoon.
Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Yakapin niyo po, Panginoon, kami. Nais, Panginoon, namin na maramdaman, Lord, yung inyong pagyakap, Panginoon, sa bawat isa. Hallelujah, Lord Jesus. Muli, Panginoon, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Pwede po ba na ang lahat po ay magsabi ng isang malakas na Amen? At kasabay po ng ating malakas na pagpalakpak para sa ating Diyos na buhay. Sige po, ngayon po ay sama-sama po tayong umawit sa Panginoon. Gamitin po natin ang ating mga kamay, ang ating mga tinig, ang ating mga katawan. Ako ay narito ngayon, nananapig na makita, luwalhati ng iyong mukha. Minsan pa po, Ako ay narito ngayon, naghihintay, inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabing na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga sa galak kong patawa, nananabing na makita, muli mong pagbisita.
ipikit ang ating mga mata, gawin po natin. At sa pamagitan ng awit na to, ay kausapin po natin ang ating Panginoon. Nanunumbalik sa iyong paglinga, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Minsan pa po, nanunumbalik sa iyong paglinga, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Iba na po natin, nanunumbalik, paglinga, dinadalangin ang iyong tanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Ang pag-ibig ko'y iaalay sa'yo, O Diyos, Panginoon ng aking buhay. Tanging sa'yo lamang aking pagmamahal, Panginoon, ang buhay ko'y sa'yo.
bigyan po natin ng Panginoon ng isang malakas na palakpak. At pwede mo ba isigaw natin ng malakas na hallelujah! Ayan, kahit po kayo nakaisa at kasama po namin online, we would like to extend our greetings with you. Salamat po sa pag-join niyo po, sa pakikiisa po sa pagsambang ito. Saan man pong lugar, saan man pong bansa kayo nandoroon. Okay lang po kung ma-type niyo po sa inyong comment sections kung nasaan po kayong lugar. At sisikapin pong maabot po kayo. Sa bawat isa po, magandang umaga po muli, mga kapatid. Ayan. So, magpapatuloy po tayo ngayong umaga sa ating sama-samang pagsamba. At bahagi po ng ating pagsamba ay ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Actually, kahapon po, isa sa ikinasiya ko na nabasa ko sa Facebook, ang sa po sasabi, actually, pastor po ito ng IRM, at ang sabi po niya, ang mga tao daw po na nanonood ng balita at nagbabasa ng balita ay nakakaalam ng mga pangyayari. Actually, nakakalungkot po ang nangyayari sa ating bansa, no? Pero ang sabi po niya, ang nagbabasa ng Bible ay nakakaalam kung bakit ito nangyayari. Kaya hindi naman po masama, hindi po mali na makinig, manood, pero ako po talaga, hindi na ako nanonood ng balita. Makakakuan lang po, nakaka-disappoint lang. Anyway, maging way lang po natin yon o maging means po natin para po maipag-pray po natin talaga ang ating bansa. Seryosong nangangailangan ng panalangin ang ating bansa. Hindi po para pilipitin ang kamay ng Diyos at gawin ng Diyos kung ano'y gusto natin. Kundi tayo po magkaroon ng pangunawa, paano po tayo talaga dapat tutugon sa mga nangyayaring ito sa ating bansa. Dahil po dito, mas makabubuti po na kung gusto nyo man pong manood, makinig ng balita, so be it. Okay lang po yon. Pero ang wag ho nating kakalimutan, basahin, dilidilihin, at ipamuhay ang salita ng Diyos. Sapagkat sa magitan po noon, magkakaroon tayo ng kapasidad para po papaano pa po tayo tutugon sa mga kaganapan at pangyayaring ito. Dahil po dito, isang serye na naman po ang ating gagawin sa ating pag-aaral. Ayan. It's been a long time. Actually, matagal ko na po itong pinaplano, matagal ko na rin pong pinagpe-pray, at inumpisahan ko na rin po sanang mag-aral patungkol dito. Pero nakakatuwa po ang Lord talaga, no? May sarili po siyang direksyon, may sarili po siyang timing. At nakakatuwa na ngayon po, sa sitwasyong ito, ngayon niya pinayagan na atin pong talakayin ang aklat po ng Pilipos. Ayan. Sino na po nakabasa ng Pilipos? Parang nasa Bible po yun, ha? Book po yun ng Bible. Bahagi po yun ng banal na kasulatan. Ayan. Nasa New Testament din naman po yun, no? Nakakatuwa po sapagkat sa umagang ito ating pag-aaralan, na pagka po, actually sabi nga po ng isang komentary na nabasa ko, bahagi ng aking pag-aaral, isa daw po ang Pilipos sa isang paboritong aklat na basahin ng maraming mananampalataya. Why? Kasi ito daw po ang laman ng Pilipos. Pakibasa nyo nga po. Ready, go. Ayan. So ang nilalaman po, actually, pinag-aaralan ko pong mabuti, pwede daw po yan joy in suffering. Ang malungkot po, pagka po ganun ang ginawa natin, ang naha-highlight po yung suffering. Which is, nawawalan po ng katarungan na ang kagalakan po talaga ay hindi lang po si Rodel ang meron. Kasi meron siyang joy. So, dapat po makita natin ang joy natin, nakangino? Hello, nakangino dapat ang joy natin? Na kay Kristo. So, alam niyo po ba, nakakatuwang isipin,
madidiscover natin na ang talagang kagalakan po ay hindi nakabase sa sirkumstansya o karanasan ng bawat isa. Hindi rin po ito nakabase sa kalagayan ng bawat isa, kundi ang kagalakan po talaga ay na kay Kristo. Maiintindihan po natin sa biyaya ng Diyos, we will go into the journey of these epistles, in the lives of Paul and the Philippi believers. So, atin po itong pag-uusapan ngayong umaga. So, papansinin po natin, ulitin ko po, ang aklat pong ito ay binubuo lang naman po ng 4 na chapter. At madalas po, may mga talata dito na pinagkakamalian nating gamitin. Pero ngayong umaga, payagan po nating talakayin ito sa isang serye ng pag-aaral with the title nga po, ito po yung pinakakabuoang paksa na tinatalakay po, Joy in Christ. So, ngayong umaga, gusto po nating ipakilala na magkaiba po pala talaga ang epistle sa book. Kasi po, pagka sinabi nating epistle, it is letter. Pagka sinabi po nating book, written as reference, written for everybody's consumptions. Ang galing, nakakatuwa po na ang Philippi o Philippians ay hindi po siya book, epistle. Magkaiba po ang epistle. Why? Because ang epistle po has a certain audience and a certain connection. Pero ang book for everybody's consumptions. At ang nakakatuwa po dito, sa epistle, ginagawa po nito na i-address ang partikular na mga sitwasyon, sirkumstansya. At sa kasong ito, o sa epistle na ito, sa sulat na ito, meron po talagang ina-address si Apostol Pablo. Titingnan din po natin, asan po ba ang Pilipos? So, tingnan po natin, ito po yung Philippi. Actually, nasa kwan po siya ng Macedonia. Siyudad po siya ng Macedonia, So, at ang nakakatuwa po, hindi lamang po natin makikita na ito po ay isang lugar. Tingnan niyo po yung mga kapit-simbahan po niya. Ito po nakakatuwa, Tingnan niyo po, ito po yung mga New Testament church. So, hindi po pala siya nag-iisa. So, sa iba't ibang paligid din po niya, may iba't ibang simbahan na sinulatan din po yan ni Apostol Pablo. At ang bawat simbahan na ito, ay may kanya-kanyang kalagayan at sitwasyon na sinulatan din po. Nga lang ngayong umaga, sa mga darating pa pong mga Sunday, ang pagtutuunan po natin ng pansin ay ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. At sa atin pong pag-aaral, pagtatalakay sa kabuuan ng Pilipos, ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, ito po yung gusto nating tingnan. Pakibasa nyo nga po. Ready, go. Sa bawat serye po na ating tatalakayin, iaangkla po natin ito sa katotohanang Jesus Christ is the key in all of life from the beginning to the end. Maa-amazed po kayo that, again, ulitin ko po it is not your circumstances, it is not your situations, it is not your needs that dictates joy, but rather, it is Christ. So, saglit po tayong tumayo, mga kapatid. Bilang pagpapasimula po ng ating pag-aaral, atin pong pag-aaralan ang unang bahagi nito, the introduction to the epistle, o the introductions of the epistle. So, ang atin pong paksa ay mababasa po natin,
sa ating pong pag-aaral ngayong umaga, sa ating pong pagpapasimula, ay uumpisan po natin sa unang bahagi nito. Ang tawag po natin dyan, in the salutation. So, mababasa po natin yan sa Philippians chapter 1, verses 1 and 2. Dalawang verse lang naman po yan. Pwede po bang, pagbilang ko po ng 3, pakibasa po natin ninyo ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Okay. Pinagpala po tayo ng Diyos sa pagkabasa ng Kanyang salita. Saglit po tayo mag-pray. Salamat po muli, Ama, sa pagkakataon na kami po ay sasamba o sumasamba sa iyo. Bahagi po ng aming pagsamba ay ang pag-aaral ng iyong mga salita. Nais po naming sa pag-aaral na ito, hindi lamang po mabuksan ang aming pandinig, ang aming pananaw, kundi akayin kami tungo sa patuloy na paglapit, sa patuloy na pagtitiwala sa iyo at sa tinapos na gawa ng aming Panginoong Hesukristo na siyang magdudulot ng kagalakan sa bawat isa sa amin. Lulatiin mo ang iyong pangalan sa kabuuan ng aming pagsasama-sama, especially sa bahaging ito ng pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat po sa iyo, purihin ka sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Pwede bang bago ka maupo, sabihin mo sa katabi mo, smile naman dyan. Anyway, sige po. At sa atin pong pag-uumpisa, gusto po nating ipaalala sa bawat isa, joy is an inner status. It is not an emotional feeling. Ulitin ko po, no? Joy is an inner status rather than emotional feeling. Hindi po yan bumabase sa pakiramdam, kundi bumabase po yan sa panloob na katatayuan. Kaya nga po, uulitin natin, joy in Christ. So, inumpisahan po ni Pablo ang iglesyang ito, at mababasa niyo po ito, actually, kaugnay po ito sa pinag-aralan natin last Sunday. Ang unang naging mananampalataya sa Pilipos, si Lydia. Bakit? Kasi si Pablo, nagbiyahe po siya sa kanyang, sabi nga po ay hindi daw po pala missionary journey yon, kundi apostolic journey. Kasi ang missionary journey, ang mission daw po, missionary is just to share the gospel. Pero hindi po yun ang intention ni Paul. Ang intention po ni Paul is to establish churches. Ecclesia, kingdom community. Yun po ang intention ni Paul, no, sa kanyang mga paglalakbay. Therefore, hindi lang po siya basta missionary journey, apostolic journey, establishing kingdom community, ecclesia, church, simbahan. Kaya nga po, doon sa mapa na ipinakita sa atin kanina, iba-iba po yun. Ano? So sa isang pagkakataon ng kanyang apostolic journey, naghahanap po siya, pagdating po niya sa Philippi, actually, nagkaroon kasi siya ng pangitain. Merong isang lugar na humihingi sa kanila. Samantalang siya ay nasa Macedonia, merong humihingi ng tulong. So, umalis po sila at nagpunta nga po sa Philippi. During the time ng Sabat, araw ng pamamahinga, naghahanap si Pablo ng masisimbahan. Sa term po natin, actually, sa mga Katoliko, naghahanap po siya ng isang bisita. Di ba? Yung small chapel na parang gano'n, para lamang po kasi yun po yung kultura ng mga Hudyo. Naghahanap po sila ng, dahil araw ng pamamahinga, so ina-expect niya na may masisimban siyang maliit. Wala siyang nakita. Ang nakita po niya, mga kalipunan ng mga babae na nag-uusap-usap. At ang isa po ron, si Lydia. Okay, yun po yung pinag-aralan po natin last Sunday. Pagkatapos po niyang makipag-usap sa kanila, na binuksan ng Diyos, di ba, sabi nga natin, hindi talaga tayo ang magbabago sa buhay ng tao, si Lord. Kaya lang, ang ginagamit po na kaparaanan ng Diyos ay ang kanyang salita. Nangaral po si Apostol Pablo, binuksan ng Diyos ang puso ni Lydia, siya'y nanampalataya. At inaya po ni Lydia, sila Pablo,
sa kanyang bahay. At doon po nag-start ang Philippians Church, Ecclesia, no? Ang simbahan sa Pilipos. Doon po nagpasimula ito. At actually, ito po ang unang simbahan sa Europa. Nakakatuwa po na because of an honorable woman or mother, church was established. So mga nanay, huwag niyo pong ipagkait ang inyong mga lugar, spaces, para po pagdausan o gamitin ng gawain ng Diyos para sa kanyang kalwalatian. Dahilan doon, nag-umpisa po ang simbahan sa Pilipay. Nakakatuwa po, makita po natin ang kalipunang ito ng mga mananampalataya sa Pilipos ay may iba't ibang mga sirkumstansya rin pong pinagdadaanan. No? At ang ilan sa mga sirkumstansya na kanilang nadaanan ay pinag-uusig sila kasi po, mas maganda po na pag-aralan natin ang epistle na ito kasi ang mga recipient po nito, mostly Gentiles. Pinakamarami po rito, mga hindi po mga Hudyong mananampalataya. Kaya po makaka-relate po tayo. Tingnan po natin, sa pagsulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, ay ina-address po niya ang maraming mga bagay, which is tatalakayin po natin sa mga darating na mga Sunday. At ang isa po ron ay persecutions ng mga kanilang mga kapitbahay. Bakit? Sa Pilipay po, marami po itong mga strongholds na eventually pag-aaralan naman din po natin sa mga susunod. Hindi lamang po yon. Napasok din po sila ng tinatawag na false teachings and false teachers. Especially mga Jewish na mga false teachers na ang paniwala po nila, oo, kailangan mong manampalataya sa Panginoong Jesus, pero dapat sumunod ka rin sa mga panuntunan ng Judaism. Kaya po ang tawag sa mga false teachers ay mga Judaizers. Kasi inihahalo pa rin nila yung pananampalataya sa kanilang relihiyon. Ano yung relihiyon na yon? Yung Judaism. Ano yung Judaism? Kailangang magpatuli. Actually, almost the same concern ng sulat ni Pablo sa Galacia. Nakapasok din po sa Pilipay, nakapasok din po sa Colossae, at nakapasok din po sa Thessalonica. No? Kasi nga po, may mga, halimbawa, sa Area F, may mga taga-Area F na nanampalataya na, pero inaaya pa sa piyestahan yung kanyang mga kasama. Nagpapadasal pa rin ang mga patay. Ganon. So, ibig sabihin, nakapenetrate po yon sa mga nagpapatawas pa din. Kapatiran, may sakit, hindi gumagaling. Sasabihin, aayain, tara, magpatawas ka. Isipin nyo, nakapenetrate po yon. So, yun yung idea. Therefore, ang ginawa po ni Pablo, persecutions, false teachers, and false teachings, yun po yung... Tapos, bukod doon, mga batang mananampalataya pa rin po ang mga taga-Pilipos during that time. At ang isa sa kanilang leader, which become eventually the courier, yung nagdala po ng sulat na ito sa mga taga-Pilipos, si Epapras. Sino na po nakabasa kay Epapras? Pero si Epapras, pagka hindi nyo nabasa, mababasa nyo rin po siya, Epaphroditus. Si Epaphroditus at si Epapras is the same person who carried this letter to the Philippi. At next Sunday, siya po ang gagawin nating main character sa ating pag-aaral. So ngayong umaga, mag-aaral po tayo. Ito po yung ating pag-uumpisahan ng pag-aaral. Tingnan po natin, titingnan po natin yung salutation. Kaya nga po yan ang kaibahan ng book sa letter. Saan nag-uumpisa ang book? Di ba? Preface, mga table of contents, mga ganon. Di ba? Pero ang letter po hindi. Nag-i-start po siya sa salutation. So, pag-aaralan po natin ang tatlong bagay ngayong umaga sa introductions of the epistle. Una po, titingnan po natin yung salutation or greetings and then the twofold source. Titingnan po natin yung unang bahagi, the salutation. Tingnan po natin, in the area of salutation, titingnan po natin sino po yung author, sino po yung recipient, at
ayan, sino po yung recipient. So, pag-aralan po natin yung unang bahagi. Una, tingnan po natin, sino ba yung author? Malinaw po na sinabi sa verse 1. Ito po ang kagandahan ng expository. Hindi po natin kailangang magpalipat-lipat maliban sa may ibang tinatawag na cross-reference. Tingnan po natin, sino ba ang author? Ang author po niyan ay si Paul. Pakibasa niyo po. Ready, go. Tingnan niyo po, ano, ang author po niyan, sabi niya, Paul and Timothy, ano daw po sila? Servants of Christ. Ang servants po na binabanggit dito ay doulos. Ibig sabihin po ng doulos, alipin. Ibig sabihin po ng alipin, you are paid slave. Ibig sabihin, binili ka, pagmamay-ari ka, therefore, wala kang karapatan sa iyong sarili. Tingnan mo, pinakilala ni Pablo ang kanyang sarili, hindi po katulad ng pagbabrag po niya sa Corinthians. Bakit? Kasi kino-question ng mga false teachers naman sa Corinthians yung pagiging apostol ni Pablo. Pero ang nakatutuwa po sa Book of Philippi, o sa Epistle of Philippi, nasanay din po kasi ako na book ang no? Pero I understand na epistle po pala ito. Kaya po, yun, ano. Gusto ko po makita po ninyo yung bagay na ito. No matter, pagka nakilala nyo kung sino si Pablo, he is a doctor of law. Ibig sabihin ko, ang pag-uusapan ay katayuan sa buhay, hindi po niya na yun binigyang diin, binigyang pansin. Mas ipinakilala po ni Pablo ang kanyang sarili bilang alipin. Alipin daw po siya ni Kristo. In spite the fact of educational attainment, in spite the fact of his social status, in spite the fact of his religious achievements, he does not claim any of those. Hindi po niya inangkin yung mga bagay na yon. Sa halip, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang alipin o lingkod ni Kristo. At siyempre, meron po siyang julalay. Hindi naman po julalay. Meron po siyang co-servant. Sino daw po yon? Si Timothy. Si Timothy po kasi is, hindi lamang po basta anak ni Pablo sa pananampalataya, kundi disciple din po siya ni Jesus Christ sa magitan po ni Paul. Bagamat si Paul ang sumulat, pero kasama po niyang sumusulat ay si Timothy. Anyway, to give you another background, mga kapatid, in additional sa background, isinulat po ito ni Pablo samantalang siya po ay naka-house arrest, nasa kulungan. Kaya nga po yung mga aklat na o yung mga sulat na ito ay tinatawag ding prison epistle. Nga lang yung pagkakabilanggo ni Pablo dito ay house arrest, hindi po yung dungeon. Yung dungeon po ay pagdating na po ng 2 Timothy. Oo, nasa dungeon na siya. I-explain ko na lang po yun later. Tingnan po natin, si Paul, actually nakakatuwa po na ngayon ko lang po na-discover na yung house arrest po pala ni Paul ay hindi po yung inaakala ko nung una na parang nagagawa niya kung ano yung gusto niyang gawin. Nagagawa naman po niya. Ang kaibahan lang po pala ng pagkakabilanggo ni Pablo dito na house arrest, meron pong isang kawal na nakaposas din po kasama siya. Nakakalakad sila. Pero merong elite soldier, Roman soldier, na nakakabit sa kanya. Inuupahan niya po yung lugar, siya ang nagkukan doon. Siya ang gumagastos doon. Tapos nakatanikala siya. Kaya po pala segue. Kaya po pala nung isulat ni Apostol Pablo ang Ephesians, dun sa Ephesians chapter 6, put on the full armor of God. Napaka-vivid nung kanyang picture, ano ang armor ng, di ba? Yung Roman soldier, the complete armor of the Roman soldier. Napaka-vivid nun sa kanya. Bakit?
Habang sinusulat niya yon, katabi niya yung sundalong Romano na nakakabit sa kanya. Di ba nakakamangha? Di ba? Grabe, tuwan-tuwa po ako nung binabasa ko to. Ganon po yung sitwasyon ni Paul nung isinulat niya to. Bakit? Kasi pinakilala nga po niya ang kanyang sarili. Wala na siyang karapatan sa kanyang sarili. Sino na po nagmamay-ari sa kanya? Hello, sino na po nagmamay-ari sa kanya? Si Christ. Si Jesus na po talaga. Therefore, iniwanan po niya ang lahat ng kanyang karapatan sa kanyang sarili. Kaya nga po ang sabi po niya, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay. Makamtan ko lang. Sino? Si Kristo. Sabi niya, makilala ko si Kristo, maunawaan ko ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. At ito po sabi niya, makahati sa kanyang paghihirap. Tayo, lahat ng convenience, hinahanap natin. Lahat ng comfort, hinahanap natin. Si Paul, hindi. Samantalang siya'y naghihirap, mas lalong lumalalim ang kagalakan sa kanyang puso. Bakit? Kinilala niya ang kanyang sarili, hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Kristo. Kaya kahit sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipo, sinasabi niya, Paul and Timothy, slave or servants or doulos of Christ. Pansinin po natin, sino yung recipient? Kanino po ba niya ito isinulat? Again, isinulat po niya ito sa mga batang mananampalataya ng Pilipos. Pakibasa niyo po itong may naka-highlight na to. Ready, go! Alam niyo, tuwan-tuwa po ako. Pag binabasa niyo po ang Bible, ang dami-dami po pala nating matutuklasan po talaga rito. Tingnan niyo po, ano? Una po, sinabi po ni Paul, to all the what? Saints. Sa atin, paano kinikilala ang saints? Di ba? Naging martir, mga pinatay, mga, di ba? Ganon. Pero si Paul, kinilala po niya ang mga taga-Pilipay as saints. What does it mean? Kasi nga po, ang mga tao, mga mananampalatayang sinulatan, kaya po malaki talaga pagkakaiba ng book at ng letter eh. Kinilala po ni Paul ang mga taga-Pilipos na saints. Why? Because they submit their lives to Jesus as their Lord. Actually, pag binasa niyo po ang Bible, madalang po yung salitang Savior eh. Pero sa maraming simbahan, ang emphasis ngayon kay Christ, Savior, rather than Lord. Bakit? Maraming tao gusto lang si Jesus Savior. Pero si Paul, ang lagi po niyang emphasis, si Jesus as Lord. So, ikinonsider po ng Bible, especially ng epistle ni Paul sa mga taga-Pilipay, na sila po ay mga banal. Pero yung banal po dyan ay mayroong nga pong bahagdan. Pinapaging banal, pinapagiging banal at nilwalhati. Justified, sanctified, glorified. Dito po ang sinasabi ni Paul, yung mga pinapaging banal. Yung mga ibig sabihin, tinubos ni Kristo, dahilan sa kanilang pananampalataya, sila ay naligtas. Yun po yung sinulatan. At ito po nakakatuwa, kahit tulad ng binanggit natin. Marami at pinakamarami, ayon po sa pagtataya, mga 80 to 90% ay mga Gentiles. Mga hindi po sila Hudyo. Mga taga-Europa nga po sila eh. So, yun po yung ano. Meron nga pong mga nakapasok na mga Hudyo, yung mga nakakalat na lang po. At katulad din po ni Lydia, hindi naman po original na taga Pilipay si Lydia, taga Thyatira po talaga si Lydia. So, may mga Hudyo man po na naligaw doon, dayo lang din po. So, yun po yung sinulatan ni Apostol Pablo. Ang kongregasyon ng Pilipay. Pangalawa po, na gusto kong mapansin po ninyo, hindi lang po yan. So, siyempre, yung area, binanggit kung saan. Pinakita na po natin yon sa mapa. Hindi ko na po masyadong in-emphasize yung lugar. Tingnan nyo po ito.
with overseers and deacons. Ang overseers po ay bishops. Alam niyo ho ba yun? Bishops po ito. Ito po mga elder. Ayan. So, ibig sabihin, tingnan nyo pa, parang ang sinulatan ni Pablo sa lahat ng member ng IRM F1 at kasama ang LCC. Para lang po at least makita po ninyo yung connection natin. Grabe, ang galing, ano? So, kaya po mas nakakatuwa po na mag-aral ng Bible, eh. Yeah? So, ibig sabihin, kahit papano, may established leader na rin po na ina-address. Sino? Mga overseers and deacons. In our context, to all the members, especially the LCC, or the leadership of the congregation, or ecclesia. So makikita po natin, ano po ang greetings po ni Paul. Yan. So punta po tayo sa greetings. Nawala na, anak. Ayaw na. Ayan, tingnan po natin sa greetings. Tingnan nyo po, pakibasa nyo po. Ready, go. Ayan. So makikita po natin, ang sabi po niya, grace to you. And what? Peace. Kanino galing? From God our Father and the Lord. Tingnan nyo po, no? Paulit-ulit yung babanggitin sa New Testament, especially sa Pauline epistles, mapapansin nyo po, mas ang emphasis po ni Paul, the Lordship, rather than being the Savior of Christ. Pero in the modern era, and especially in our era, people would like Christ as their Savior. Bakit? Gusto lang nila mapunta sa langit. And pag-uusapan po natin yan, nakakatuwa po talaga. Ang buhay kay Kristo ay hindi lamang pagpunta sa langit. Marami po tayo matutuklasan as we go along. Tingnan niyo po yung greetings po ni Paul. Grace. Ano ba yung grace? Pinag-aralan ko po ito, tiningnan ko po. Grabe po pala, no? Yung grace, ito daw po, a divine influence upon the heart. Parang sinasabi ni Paul, nung sinulatan niya ang mga taga-Pilipay, may the divine influence be upon your heart. Grabe, no? Greetings pa lang may dating na. Hindi po ito katulad ng balita na ating napapakinggan ngayong sa ating, di ba? Halos magsuntukan yung mga senador. Nakakainis. Pero si Paul, tingnan po natin ang Bible, sabi niya, grace. It means, may the divine influence be upon your heart. Hindi lang po yon. Sabi po, ang grace daw po is, let the reflection of Christ be upon you. Grabe. Tingnan niyo po, sabi po, yung grace is the act of the divine being. Grabe. Nakakatuwa po, di ba? Pero tandaan po natin, nasaan si Paul? Hello, nasaan si Paul? Nakakulong. Naka-house arrest. Nakapangaw ang kanyang mga kamay at paa sa isang sundalo. But his intention, but his desire, for the people of God. Kaya po ako mismo napapahiya rin nung pinag-aaralan ko ito. Hindi lang po yon, peace. Grabe. Pinag-aaralan ko po ito, peace, sabi po. Ito po, sa Greek po siya, nakakahiya po kasi sa mga tumatayo na rito ngayon. So, nag-aral na rin po ako kahit pa paano ng Greek. Irene, parang ganon, Yun po yung peace sa Greek that speaks about prosperity, rest,
restoration. Pero ang mas exciting po dito yung Hebrew word ng peace, which is shalom. And who is the Prince of Peace? Hello, sino ang Prince of Peace? Jesus. Grabe, di ba? Ano ang ibig sabihin ng shalom? Welfare, perfect, prosper, safe, whole, well. Grabe, di ba? And nakangino yun. Grabe, no? Na kay Christ talaga. Madalas we are deviated by the things and circumstances and experience needs that we have. To the point we tend to forget that Christ, katulad ng sinabi natin, is the key in all of life from the beginning to the end. Grabe po talaga. And kanino po yan nagmumula? Sino ang pinagmumulan? Diba? Sabi po, God our Father. Tiningnan ko po ito. Actually, kapag ka po pinag-aralan po natin yung God, of course, nakakuan po siya sa supreme. Nobody, no one like Him. Nobody, nothing can be compared to Him. No other being beside Him. Pero ito pa po ang maganda, yung Father po doon. Di ba? Abba, ang pagkakagamit po niya. Na ang kwan po is your intimate relation. Why? Because Philippi submit their lives to the Lordship of Christ. Therefore, Paul greets them by telling and saying, our Abba give you grace and peace. And who is sino ang channel nung grace and peace na yon? Sabi po ni Paul, is and Lord Jesus Christ. Bakit? Kasi si Jesus Christ is the exact representations in physical and bodily form of God. Alam niyo po ba yon? Di ba? Jesus is the physical or the invisible representations of God the Father. Therefore, Paul, in spite of his circumstances, in spite of his situation, Philippi, he wrote to the Philippi to give them encouragement, to give them instructions, and to assure them that their joy does not depend on their circumstances, but their joy must be anchored in their relationship, especially to the Lordship of Christ. Pwede po bang palakpakan natin ang Diyos sa bagay na? The same is thing with you, IRM Ministries Area F1. Our joy must not be determined by our experiences, achievements, any accolades, or anything, any possessions. But our joy must be in line with the Lordship of Christ. Because, sabi po ng ating pag-aaral, Jesus Christ is the key in all of life from the beginning to the end. Umpisa pa lang po yan ng serye ng pag-aaral, pero grabe na po talaga. In closing, total mahaba naman po yung mahaba naman po yung ating pag-aaral. So, sabi po, pakibasa nyo nga po. Ready, go. Again, sabi po, let us study this epistle, which is Philippians, with in mind that Christ is the key in all of life from the beginning to the end.
Sabi po, our lives must not be dictated by our feelings or circumstances, but according to what? According to what? According to the finished work of Christ for us. So ito po ang tanong sa ating pare-pareho. Kay Kristo po ba ang kagalakan natin? Our joy is in Jesus Christ our Lord, not with earthly things or any achievements. So, muli po, magandang umaga po at pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Yan tayo po ay darako na sa susunod na bahagi ng gawain sa ating pong tithes and offering. Ngunit bago po yan, tayo po sandali munang manalangin, tayo po sandaling yumuko. Aming Diyos, aming Ama, maraming salamat po Panginoon sa isang linggo Panginoon, sa 6 na araw na pag-iingat sa amin, pagpapala Panginoon na nararanasan namin. And Lord, salamat din Panginoon sa mga pagpapala, ito man ay physically Panginoon, materially, financially, Lord, tigit spiritually Panginoon. Pero Lord, patuloy namin kinikilala, Panginoon, sa aming pong pagbabalik ng aming tithes and offering. Kinikilala namin, Panginoon, na Ikaw ang pinagmumula ng lahat ng meron kami, Panginoon. Lord, lahat ng meron kami, Panginoon, ay galing sa iyo, Lord God. Sinabi mo sa iyong mga salita, Panginoon, na Panginoon, you are the one who give us the ability to produce wealth, Panginoon. Lord, Ikaw yung dahilan kung bakit meron kaming mga ganito sa aming mga buhay. Kaya bilang pagsamba, Panginoon, as a form of worship, Panginoon, sa aming pong tithes and offering, patuloy namin, Lord God, bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na talagang maging mabuting katiwala, Panginoon, good stewards sa mga pagpapalang inibigay mo sa amin upang patuloy pong magamit, Panginoon, sa iyong kaharian, Lord God. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pusong tapat, Panginoon, sa iyo, Lord God, kung paano ka nagiging tapat sa amin, Panginoon. And Lord, give us a peace, Panginoon, kagaya namin pinag-aralan ng Panginoon na Ikaw ang may control ng lahat ng bagay, na hindi mo pa kami pagkukulangin, dahil Ikaw, Panginoon, ay tapat sa aming mga buhay. And Lord, lagi mong itatak sa aming puso't isipan na hindi kami nagbibigay para tumanggap, kundi, Lord, Ikaw ang unang nagpala sa amin, kaya kami nakakapagbigay sa iyo, Panginoon. Muli, Panginoon, ito pang aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Magandang umaga po sa inyo pong lahat mga kapatid. Para napakaseryoso nyo naman po. Sa topic po natin, Joy in Christ. Pakitaan nyo nga po ng joy yung mga katabi ninyo. Okay po, so isang maganda at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po tayo at pinapupurihan po natin ang ating Panginoon sa katagumpayan ng ating pong kids camp na ginawa po natin sa loob ng 1.5 araw. So, sa kabila po ng napakainit po na panahon, at saka pagdating po ng gabi ay biglang umulan. Pero natapos din naman po ng mabiyaya ang ating pong kids camp. At dahil po doon, pwede po bang bigyan po natin ng malakas po na palakpak ang ating Panginoon? At this point of time po, nais po ko pong i-grab ang opportunity po na to para kilalanin at pasalamatan po ang mga kapatid po natin na naging bahagi ng gawain pong ito. Una po, nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga kapatiran po natin here and abroad, na mga nagbigay po ng halaga para sa gawain po ng ito. Babanggatin po ang kanilang mga pangalan, not to brag, kundi para patuloy po natin pasalamatan ng Panginoon kasi po meron po tayong mga kapatiran na willingly po talaga ay nagbibigay. So si Ate Not, ang Balbastro family po, si Ate Corazon Tongha, Alota family, Ate Lynn Mirador, si Ate Krishna Chu, si Ronald and Hannah Tolentino, si Kuya Robert and Ate Jen, si Ate Norma Gansan, si Cathy, si Mami Lisa at si Maggie Alcazar. So sila po yung nagbigay po ng mga halaga para dito. Pinasasalamatan din po natin ang ating pong konsehal, Christopher Chu, na nagbigay din po ng kasiyahan sa mga bata sa isang tawag doon, masarap po na donut. So, salamat po sa kanya. Pangatlo po, pinapasalamatan natin ng Novo Farm. Alam niyo po ba kung ano po yung Novo Farm? Yun po yung madalas po nating pinagdadausan ng gawain sa Concordia. Ito po ay pagmamay-ari nila Kuya Boyat at ni Ate Nona Chu. So, salamat po sa pagpapagamit po nila ng kanila pong lugar. Pangatlo po, nais din po nating kilalanin ang lahat po na nakasama natin sa loob ng 1.5 araw. Mula po Webes, actually po, namimili na po yung iba. Webes, pumunta na po kami doon sa lote para mag-ayos. At sa mga nagluto, naghugas, masyado pong maraming trabaho. Pero nagpapasalamat po tayo sa kanila. At sa lahat po ng mga Sunday School teachers po natin, assistant Sunday School teachers na nag-facilitate po ng kabuuan ng programa sa loob ng 1.5 araw. And with that, nais po natin bigyan po sila ng simple token. Papel lang naman po ito, pero ito po ay papel na nagpapahayag at nagpapakita ng pagkilala sa inyo po mga kapatid, sa inyo pong ginawang pagpapagal para po sa gawain ng Panginoon at especially po para sa mga bata. So as I call your name randomly, pwede po bang pumunta po kayo dito sa harapan to receive this certificate of recognition. So hindi ko na po babasahin ng citation, kayo na lamang po ang bumasa. Pero isa lang po ang laman po nito. Lubos po kami nagpapasalamat sa inyo pong lahat ng pagpapagal. Kilala po kayo ng Panginoon. And may the Lord bless all your effort. At ang sabi po ng banal na kasulatan, our labor in the Lord is not in vain. Maliit man o malaki, pantay-pantay po yun sa Panginoon hanggat ito po'y ginagawa natin na may buong puso at may buong pagpakumbaba. So as I call your name, please punta po kayo dito sa harapan and I may call Pastor Rod and our chairman, Vincent Balvastro. Tawagan na rin po natin si M.A. Will France para mag-abot po ng certificate. Tawagan po natin si Ate Glendora Drio. Mabilis lang po to. Jairil Itulid, Lolita Tamayo, Lawrence Creer, Sara San Diego, Jasmine Condeno, Cristina Cabunitalia, Sara Melea Joy Hernandez, baka yung iba po'y nasa baba, Raisa De Leon, Catherine Urbano, Sean Alquiel Pingol, Charmaine Urbano, Russell Santiago, Jimuel Gudian. Next po, Evelyn Dabu,
Venice Lorraine Balbastro, Joylyn Gudian, ang ating pong Madam Jangjum. Siya po ang aming Madam Jangjum, ang pinuno po sa kusina. Babylin Budino, makang absent po lahat, napagod do siguro. Shinichi Berever, Ma'am Grace Bascones, John Larry Eugenio, Rysel Gudian, baka nasa baba po sila lahat, no? Mary Rose Pablo, si Eri po yun, nagtatago lang po sa Mary Rose. Alexa Berever, Ma'am Belisa Alcazar. Yan. So, punta lang po tayo dito sa harapan. Baka po yung iba ay busy at nasa labas, nasa baba. Sige po mga kapatid, minsan pa, pwede po bang palakpakan po natin ang ating po mga kapatid na ito? At nagpatuloy po tayo nagpapasalamat sa kanila. At nawa po, sa mga susunod po na gawain natin ay makasama din po namin kayo sa gawain ng Panginoon. Gitna lang po, gitna. Sige po, isang picture lang ng mabilisan. Ayan, muli po, palakpakan po natin ang Panginoon sa mga buhay po ng atin pong mga kapatid po na to. Tayo pong lahat ay tumayo mga kapatid at tayo po'y dumako sa atin pong panalangin pastoral. Papasalamat po tayo na sapagkat meron po tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat and anytime na po ay laan palagi. Sa panahon ng pangangailangan ay lagi po siyang nandiyan para tayo po'y abutin sa lahat po ng ating pong mga pangangailangan at anuman pong sitwasyon ng ating buhay. Pero hindi naman po lingid sa bawat isa sa atin ang ating pong Diyos ay sobrang bait, sobrang buti. Alam ko po na palagi po nating nararanasan kung gaano siya kabuti at katapat sa bawat isa sa atin. At dahilan po doon, marami po tayong mga pagkakataon at dahilan para patuloy po na magpasalamat sa Kanya. Ari po bang tayong lahat po ay yumuko at umusal po tayo ng sama-sama ng pagbabalik ng pagpapasalamat sa Panginoon. Pagpupuri kung sino po siya sa buhay po natin, kung paano natin siya naranasan nitong mga nakaraang linggo. Sa mga problema at suliranin, atin pong naranasan, sa mga pagpapagaling, sa mga karamdaman, sa patuloy na pagtatagumpay sa mga kasalanan, at sa mga biyaya na hindi natin inaasahan, pero abundantly patuloy po niyang ipinagkakaloob sa bawat isa atin. At sa napakarami pa pong dahilan, marapat lamang po, pasalamatan po natin ang Panginoon. Sabay-sabay po tayo magbalik ng pagpupuri sa Kanya. Opo aming Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat. You are truly a good, good Father to us. Napakabuti mo po, Panginoon. Tapat ka sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon. Palagi kang maaasahan, Panginoon, sa lahat ng oras. Laging laan ang iyong biyaya, pagpapala sa bawat isa sa amin. At alam namin, nararanasan po namin yon bawat araw ng aming mga buhay. Napakinggan mo po, aming Panginoon, ang mga pagpapasalamat po ng iyong mga anak. Ang lahat po ng ito ay amin pong patuloy na idinudulog sa iyo. Tanggapin mo po, Panginoon, ang lahat ng ito, maging mabangong samyo ng pagsamba sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga pagpapasalamat na binigkas po ng iyong mga anak. Sa oras din po na to, Lord, alam ko po, isa po sa mga pagpapasalamat ng aking pong ilang mga kapatid na sila po ay pinadaos mo sa kaarawan ng kanilang buhay, pinadaos mo po sa anibersaryo ng kanilang kasal. Nagpapasalamat kami for your sustaining grace, Lord, na naranasan po nila sa nakaraang taon. Umaasa po kami at patuloy naming inaangkin
ang pagtatagumpay mo, ang pagtatagumpay mo sa kanilang mga buhay. Ang pagpapala mo po ang palagi po nilang mararanasan. Pauunlarin mo po sila sa lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay at pipiliin po ng aking po mga kapatid na to sa bawat araw, Panginoon, na iyo pong ipagkakaloob pa sa taon ng kanilang buhay at sa taon ng kanilang pagsasama. Pipiliin po nila maglingkod, magtiwala, at sumunod po sa iyo. Sapagkat alam po namin blessings flow o ang pagpapala po ay nagmumula sa pagsunod. Kaya hayaan mo po, Panginoon, na masumpungan mo po ang bawat isa po sa kanila na palagian pong pinipili na sundin ka, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Naririto po ang aking pong mga kapatid. Marahil po ang ilan po sa kanila ay meron din pong mga iba't ibang pangangailangan. Meron pong mga iba't ibang sitwasyon na kinakaharap. Meron pong mga prayer requests na nais po nilang idulog po sa iyo sa umaga pong ito. Panginoon, ano man po yun, ikaw po ang nakakakilala, ikaw po ang nakakakita. Alam po namin na alam mo po kung ano ang pinakamabuti para sa amin. May kanya-kanya po silang kahilingan, pero hayaan mo po na patuloy nilang isubmit ang kanilang kalooban sa iyo, Panginoon. Hindi po kung ano yung gusto nila, kundi kung ano yung gusto mo para sa kanila, sapagkat ang kalooban mo po ang pinakamabuti na iyo pong ipinagkakaloob sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Panginoon, ipagtanggap mo po ang kanila pong mga kahilingan sa iyo ngayong oras na to. Sama-sama din po kami dumudulog, Panginoon, para sa aming bansa. Lord, alam mo po ang nangyayari sa aming bansa. Alam namin, Panginoon, sa kabila po nito, ikaw ang may kontrol ng lahat ng bagay. Ikaw ang makapangyarihang Diyos. Dumadalangin po kami, Lord, ikaw po ang mag-intervene, Panginoon, sa sitwasyon ng aming bansa, lalo na nga po sa leadership ng aming pong bansa, Panginoon. Umaasa po kami na ang kapangyarihan mo po, aming Diyos, ang patuloy pong mararanasan ng bansang Pilipinas. At tulungan mo po kami ng iyong mga anak na araw-araw isustain po sa panalangin ang lahat ng namumuno sa amin. Katulad ng sabi mo po sa iyong mga salita, kung nais namin ng isang mapayapang pamumuhay, aming idalangin, Panginoon, ang lahat ng namumuno sa amin. Kaya nga po, sa umaga din po ito, we pray, Lord God, that your blessings will continue flow at maranasan po ng Barangay San Pedro at lahat po ng namumuno dito. Panginoon, ang lahat po ng ito ay amin pong ipinagkakatiwala sa iyo, inilalagak namin sa iyong makapangyarihang kamay at umaasa po kami. Dakilang bagay ang gagawin mo po sa buhay ng bawat isa sa amin kasama ng aming pamilya at maging sa mga tao sa aming bansa at sa aming barangay na amin pong ibinulog sa iyo sa umagang ito. Ito po ang aming sama-samang panalangin ng may pananampalataya na kami po'y iyong diringgin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Opo, Ama, yun ang patuloy naming sinasabi, patuloy naming sasabihin at din kami magsasawang sabihin. Tanging sa iyo, para sa iyo, at sa iyo lamang po talaga, Ama, ang lahat ng kalwalatian, ang lahat ng karangalan, ang lahat ng papuri at pagsamba. Pinagpapasalamat po namin ang aming pagsasama-sama. Laki po ang pakiusap. Na-dismiss mo kami ng iyong pagpapala. Kami na naririto sa Bulwagan. Sila, nakaisa po at kasama po namin online. Sa magitan po ng pagtataas ng kamay ng iyong anak. Mga kapatid, pagpalain pa kayo ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin pa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag pa sa inyo. Hilinga pa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan pa kayo
ng lalo pang kalakasan, kalusugan, kasaganaan, pagtatagumpay ngayon at sa harapin ng inyong buhay kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Ngayong umaga po, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kulang po kayo saglit para sa ilang mga pahayag, pagbati at pagbabalita. Ayan, good morning po sa bawat isa. Announcement lang po, Kilos Sunday po natin, May 31, 2026. And gawain po ng Bulacan District 1 and 2 YMO Fellowship. Ito po ay next Sunday na po, May 24. 12:30 po ng hapon sa IRM Gulod at may registration po ito na 100 pesos isa. So kung couple po kayo, 200 pesos. So may kipag-ugnayan na lang po siguro ang ating YMO President na si Sister Erica. Wala. Erica Mojica pa rin naisip ko, sorry. Ayan. And, ayan. May concert po na magaganap, Limitless Worship. Ayan, ito po naman ay gawain naman po ng IRM Ministries District 2. Ito naman po ay may registration din po na 100 pesos. Gaganapin po ito sa Genesis Christian Church. Ito naman po ay sa June 14, 2026 pa po. Siguro po sa mga karagdagang information po dito ay mag-a-announce na lang po ang ating LAMHEAD. Siya na lang po siguro ang may kipag-ugnayan kung ito po ay merong ticket. At ito hindi lang po ito para sa mga LAM members. Open po ito sa lahat. Ayun po, meron po siyang registration po na 100 pesos. And again, patuloy po nire-remind ng ating mga pledge, yung nasa harapan po, nasa pinto po, ayan, meron pa rin pong space doon. Mailan po doon kung nakikita nyo, paid na. Ayan. And wag po kayo mag-alala, yan po ay good for 1 year. Pwede nyo pong hulug-hulugan sa ating treasurer, kay Sis Jen Tongha. And ayun nga po, hindi lang po siya individual. Pwede po kayo mag-decide kung per life group nyo po, or family, or ayun, kung kayo po ay magkakaibigan at nais nyo pong mag-pledge. Pwede po yan. Punta na lang po kayo doon para po, pirma na lang po kayo doon po sa mga available pa pong slots. Ayun lang po. Next Sunday, 2 panambahan po muli tayo, 8 a.m. and 10:30 a.m. Ayan, inaanyayahan ko po na ang bawat isa na tumayo. At ayan, tayo po tayo at muli po tayong umawit sa Panginoon. At syempre po, kamayan po natin ang ating mga kapatiran. Tapat